Nandun lang ako kay mama kay pinaanuhan ako ng tito ko. Inano, pinalayas ka? Pinaalis ka doon? Pinaalis ka ni lolo, ni tito mo? Hindi, pinaanuhan ako na ako daw nagnanakaw sa pira niya. Yan, kasama ko ngayon si Marville. Dito kami nag-lunch sa aming payag. Mag-hi ka muna eh. Hi! Hi! Kaling siya sa school. Sinundo ko siya kasi bibigay ko yung allowance niya. Kaya lang wala yung lolo't lola niya. So, dito muna, ano muna kami dito, pinagkain ko muna siya dito sa bahay. Ito si Mother G, at si Andre, sa aming payag. So, dito kami ngayon. So, ang gagawin namin ngayon, meron tayong yung mga pupuntahan natin yung mga scholars natin dito. So, kakain muna tayo. Isang magandang araw mga kababayan, mga kalakotsera, mga kabihero. Sipumit sa Madam Yula, ang inyong madamdaming kalakotsera. At andito tayo ngayon, kasama natin si Marville, ang ating scholar dito sa Tayawan. Barangay Tayawan, Bayawan City, Negros Oriental. So, siya lang mag-isa ngayon dito. Wala si lolo at lolo. Wala ang kanyang mama. Kasi galing siyang school. Pina-excuse natin siya saglit. Break time niya ngayon at papasok pa siya after, no? So, kumusta ang eskwela? Okay lang po. Okay lang. Tapos, bakit ikaw lang? Asan si lolo at lola? Nandun sa nandun sa Manggupo. Nasa Manggupo. Bakit? Ba't hindi ka hinatid sa school? Well, Ang papa ko lang katid. ay, wala ka na dun kay lolo at lola mo? Wala na. Wala na. Simula nung kailan pa? Hindi. Tagal na? Matagal na? Opo. Yung papang sinasabi niya, yung stepfather niya. So ngayon, doon ka na umuwi sa mama mo. Opo. Bakit wala ka na kay lolo at lola? Nandun lang ako kay mama kay pinaanuhan ako ng tito ko. Inano, pinalayas ka? Pinaalis ka doon? Pinaalis ka ni lolo, ni tito mo? Hindi, pinaanuhan ako na ako daw nagnanakaw sa pira niya. So pinagbintangan siya. Kasi yung tito niya na ito kasi yan, very complicated kasi yung tito niya ay iniwan ng asawa. May 3 anak. Yung 3 anak ngayon ay nasa lolo't lola niya na rin. Ang lolo't lola na niya ang nag-aalaga doon. Tapos yung tito niya doon nakatira din. Tapos yung binigyan natin to ng allowance nung nakaraan, may pera siya. Tapos anong nangyari kay sinabi na kinuha mo yung pera niya? Pinagbintangan ako niya, ako rin ang kumuha ng pira niya. Kaya nang doon lang sa ano niya, yung wallet niya. Tapos Pinabayaran rin ni Lola ng pera. Binabayaran ngayon kasi kunwari kinakaw mo yung pera niya. So kailangan bayaran niya ngayon kasi alam niya may pera ka. Opo. Binabayaran niya yun. So this is according to her her side. So
yung sinabi, kinuwento niya. So, ayoko nang idigin yung kung ano man yung nangyari doon. Basta, to make the story short, pinalis ka na lang doon. Kinuha ka na lang ni mama mo. Opo. Pinakuha ka ni lolo't lola sa mama mo para iwas na lang doon sa tito mo. Si lolo, ang lolo ko lang ang nagpakuha sa akin. Kaya ang lola ko hindi siya papayag na kuhain ako ng mama ko. Bakit ayaw niya pumayag? Hindi ko alam. So, ngayon, si lolo ang nagpasabi na kunin ka ni mama mo para na lang umiwas dun sa gulo. So, ngayon, ay nakimama ka na, nakatira. Opo. Tapos, si mama na ngayon ang nag-alaga na sa'yo. Maganda rin yun, kasi andyan naman si mama mo eh. No? So, ngayon, kaya lang, problema, bahay ng mama niya, sobrang layo. Mas malayo pa yung kung ano yung bahay ng lolo't lola niya, mas malayo pa yung sa mama niya. So, paano yan? Umuwi ka, sinong hinahatid ka ni papa mo? Opo. Tapos kukunin ka rin hapon, may motor. Oo. Pero malayo from here. So, kaya ako naguguluhan na rin ako. Totoo lang, naguguluhan ako. Kasi di ba ang plano sana, doon sila titira na lang sa amin, doon sa lupa, doon sa tataas. Naka-ready na. May nabili na akong mga kahoy. Nakakuha na kami ng kahoy para tayuan ng bahay doon. Kaya nga, pumunta ako dito para to inform na ganun nga, pwede na silang mag-umpisahan yung bahay doon. Kaya lang, ang problema nito, hindi papayag ang lola niya na doon tumira kung hindi kasama ang buong angkan ang mga anak ng tito niya. Kasi yung tito niya ay iniwan ng asawa. Hindi ko alam kung bakit iniwan siya ng asawa. Pero may mga sabi-sabi na si tito daw, ang asawa, yung lalaki ay nananakit. Sinasaktan ang asawa. So, yun din ang una kong theory na baka di kaya sinasaktan yung lalaki, yung babae kasi bakit umalis. So, hindi natin alam yung story, no? The whole story. But, dito na siya nakatira sa kanyang mama. Okay ka lang ba doon kay mama mo? Opo. Ha? Nakakain ka naman na maayos doon. Opo. Tapos, inaalagaan ka naman ni mama mo. Opo. So, paano yan? Malayo ka na kay lolo at lola. Di mo ba na-miss yung lolo at lola? Hindi. Hindi mo sila naiwa pag umingaw nila? Kaya nga naman. Ang lolo ko lang. Na-miss mo si lolo? Si lola, hindi mo na-miss si lola? Pinagalitan ako eh. Paano kanya pinagalitan? Hindi ko alam kung sa tingin mo, kailangan tama bang pagalitan kanya? hindi. Bakit? Wala akong wala akong mali. Wala kang ginawang masama. Wala. So, masakit sa'yo yun na pinagalitan ka ni lola na wala ka namang ginawang masama. Opo. Si lolo, paano yan? Si lolo, malayo na si lolo sa'yo. Okay naman. Magano naman si lolo. Nagkikita lang kayo ni lolo? Saan kayo nagkikita ni lolo? Doon sa bahay ni mama. Pumupunta si lolo doon. Binibisita ka ni lolo? Opo. Ayan, so masakit man sa kanya na mahiwalay sa kanyang lolo kasi yung lola nga daw niya napagalitan siya. Tama din naman yun. Bakit ako magagalit talaga ako kung pagbibintangan ako hindi ko ginawa eh. Siyempre ang bata alam din niya yung niya eh. Hindi naman to maliit na alam niya na hindi niya alam yung ginagawa niya. So, yung ngayon is nakimama ka na. Problema dito ngayon kasi lahat nga ng pagplanuhan before ay hindi na matutuloy. Kasi nakimama niya na siya. So ngayon ang gagawin na lang natin, napag-usap namin kami ni Mother G kanina.
Kasi gusto mo bang doon ka, okay lang ba sa'yo? Doon ka makatira sa bahay namin? Doon ka mag-aaral? Okay lang. Doon ka na Kapag mag-aaral? papayag si mama. Pagpapayag si mama, doon ka mag-aaral. Kasi ang plano namin sana, doon na lang, para matutukan ko siya, doon na lang siya mag-aaral. Doon siya mag-aaral kasi yung plano naman talaga na. Kasi malapit lang sa school doon. Lalakarin lang, school na. Di ba? Nakapunta ka doon, di ba? Opo. Sa school, malapit lang. So, plano namin, doon na lang siya mag-aaral para matutukan namin siya sa kanyang allowance, sa kanyang pangangailangan, sa kanyang pagkain. Doon siya. Hanggang sa makapagtapos siya sa kanyang pag-aaral, hanggang andyan din yung mga sponsors na tumutulong sa kanya, si Tita Flor at si Mama Lu. So, kasi doon, pag ano ka sa bahay, matutukan kita, yung baon mo napupunta talaga sa iyo. No? Binibigyan ka ba ng baon ni Lola? Araw-araw? Hindi. Hindi? Ang lolo ko lang. Si Lolo lang nagbibigay. Opo. O sino may hawak ng perang binibigay sa iyo na pang-allowance mo? Si Lola, di ba? Opo. Pero hindi nagbibigay si Lola, si Lolo Hindi. nagbibigay. Saan si Lolo galing ng pera? Yung pag-uling-uling ni Lolo. Opo. Yun nga eh, na sinasabi ko eh. Ayun, so mangyayari ngayon, instead na ang allowance niya napupunta sa kanya, doon napupunta sa iba. Siyempre, doon yung mga pinsan niya. No? Okay lang sana sa pagkain, kundi siyempre, intended yun sa kanya pag-aaral. Yung binibigay niyang mga sponsor sa kanya. Tsaka yung... So, ganito na lang gagawin nga natin. Kausapin namin si mama mo sa Monday. Pabalik dito. Papuntahin mo si mama mo dito sa Lunes, ha? Opo. Opo. Dito magkikita kayo dito para makausap ni Mother G ang mama kung ano yung kung papayag na doon na lang mag-aral siya muna. Pwede naman kasi siyang bisitahin ng mga magulang niya doon. Pwede namin siyang pag pupunta dito, ihatid namin siya. May sasakyan naman na makauwi siya sa kanila ng weekend. No? Pwede naman kamuli-uli din na may sakyanan. Mori sila diri sa payag, kuyugon, isama ka dito. No? Para magkita kayo makauwi ka din sa mga kapatid mo doon. No? Opo. Para, kasi hindi na natin, yung lolo't lola niya, hindi na siya doon na uwi eh. Si lolo't lola niya, kung lolo't lola mo, gustong kang puntahan, pwede na siyang pumunta doon sa inyo. Opo. No, sa lola, sa mama mo. No? Okay lang sa'yo. Opo. Paano naman naiiyak ka? Hindi naman. Naiiyak to yung So, paano binibigilan niya? So, paano yun kung doon ka na mag-aaral kasi, maklipat ka na doon, magkakaroon ka na ng tutor. No, mag-tutor ka, may tutor sa'yo doon. Si Ate Vanessa, mag-tutor ka na Ate Vanessa. Tapos, matutukan ka na ng pag-aaral mo, meron ka dong mga gamit sa school. Bibilhan kita ng cellphone para magamit mo. Ha? Sa school. Tapos, para mag-research ka, may internet naman sa bahay. Pag nandun ka sa bahay. Ha? Opo. Tapos, kasi pas maganda yun din ang suggestion niyang sponsor na mas maganda kung si Marville ay nasa bahay kasi matutukan siya doon. Gusto lang nga ni Tita Flor agad-agad palipatin na to eh. Kaya lang di naman pwede pa kasi kailangan natin ng yung mga desisyon din ng magulang ng mama niya. So, kailangan namin makausap si mama mo na about yan. So, sa ngayon, ang gagawin ko, yung allowance na ibibigay ko sa iyo, ay ibibigay ko kay teacher. Kasi ang teacher niya ay kapatid ni Mother G, si Tita Judith. Ang nagkataon na ang teacher niya, si Tita Judith, pwede kong ibibigay kay Tita Judith, kukunin mo ang baon mo kay Tita Judith every day. Opo. Ha? Pupunta tayo sa school doon, kausapin ko ngayon si Tita Judith, si teacher mo, si Ma'am Judith, para kagaya ng ginawa natin kay Renalyn before, sa ating scholar din dito, na sa teacher ko binibigay ang baon. Tapos kinukuha na lang. Kasi minsan, pag nabibigay kasi sa magulang or kung sino man, hindi naman nilalahat, minsan nagagastos, hindi napupunta sa bata. So at least ngayon, mapupunta sa bata, magagamit mo doon. Tapos kung mayroong mga contribution sa school, may amot, may babayaran ng mga sa school, doon na lang din kukunin kay ni Ma'am Judith, no? Hello. Si Ma'am Judith, ang teacher ni Marville. So,
dahil napag-usapan namin kanina na yung allowance na ibibigay na lang doon sa teacher. Kasi, hindi lang nga, ang mahirap, hindi napupunta doon sa bata ang kanyang allowance. So ngayon, ang gagawin na lang namin, tulad ng ginawa namin kay Renalyn noon, na sa teacher namin ipinapadaan yung kanyang allowance. So, kukunin niya yung allowance na everyday kay teacher, kay Ma'am Judith. Actually, si Ma'am Judith is my tita, kapatid ni Mother G. So, auntie ko siya, so I trust her kung in case, so if ever. Then, ang gagawin na lang natin, para meron kaming black and white na makita niyang sponsor, pasulatin siya doon, no? Every time na nabibigay. Bibigay ng ano. So, ang kanyang baon, dati ay 1,000 lang per month. Dahil nagpadala ulit si Mama Lu ng kanyang allowance for the whole year, ay ginagawa na natin 2,000 per month. So, there are 5 days a week. So, for 20 days a month. So, meron siyang 100 pesos per day. Per day. Sa 2,000. Ang laki. Pero, ano na lang yung Tita Judith? Ganyan lang. Para sa ano, para pang bilid niya. At the same time, yung mga Nakabili din siya ng gamit. Oo. And then, ang kanyang mga amutan, Oo. contribution sa school, doon na lang din ko ulang. Oo. Ito ay for the month of August and September. Oo. Kasi baka matagalan pagbalik ko, pero meron siyang baon everyday. So, isang pang kada araw. So, ano na petsa ngayon? Ano na tayo? 12? August 12. 12. So, September 12 ulit. Oo. Ay, August 12 to September 12. 12. Tapos, Isang buwan. October 12. 2 buwan. Oh. Ito, tapos, yung natira pa dito na pera ni Ren Marvin, binibigay natin uli yun. Basta, kung in case, kung ano man yung update regarding sa kanyang pag-aaral, ay i-update namin kayo sa kung ano man yung desisyon ng kanyang nanay, mama niya. Kasi we're planning on it. So, kung sa ngayon, hanggang dito si Marvin, bibigay ko ito kay Tita Judith. 1, 2, 3, 4,000. Ayan, Mama Lu, ang allowance ni Marvin para sa kanya. So, dito, mabubuti na talaga sa bata yung kanyang allowance. Thank you, Tita Judith. Thank you, Mama Lu. Thank you, Mama Lu. Sa iyong kumusta naman si Marvin sa school? Okay naman siya. Kasi binabasa, Nakakabasa. Oo. kasi binabasa ko siya kanina, nabasa niya. Oo. Marunong siyang magbasa. Marunong din siya sa klase. Oh, very good. So, ang usapan namin, kasi last year, meron siyang 9 of 7. Ang usapan ngayon, kailangan wala siya. Kailangan itaas na. Wala 9 of 7. Ayan, thank you, Ma'am Judy. Thank you. Thank you, Ma'am Judy, sa allowance. Sa bata, no, malaking tulong sa kanya. Tapos maglalag naman yan siya dun, ilalag niya kung magkano kinukuha niya everyday, yung nakukuha niya. Ganun na lang. Ha? So, yung grocery mo, ibibigay namin to, may grocery siya dito. So, ito yung grocery mo. Dito yung mga kailangan nyo, yung mga biscuits, meron dito. Tapos yung mga dilata, hindi ko na siyang i-ano kasi pagbibit nito. Tapos yung bigas mo, ha? Opo. Sa Monday na to ihatag sa imo ni ipakuha kasi wala siyang ipakuha na lang to sa kanyang parents ni mama mo sa Lunes. Opo. Ha? Kasi may Opo. pasok pa siya ngayon, ha? Opo. So, anong masasabi mo ngayon? Kasi dito bigay ito ni Tita Flor, no? Si Tita Flor, may sakit pa naman si Tita Flor. Bigay ito ngayon ni Tita Flor para sa iyo, para sa kailangan mo to, ha? Sa pangangailangan mo. Sa pangangailangan mo, no? Opo. So, yung bigas, yung mga grocery dito para sa iyo to. Pagkain niyo, ha? Opo. Kailangan may baon bago ka pumasok sa eskwela, may pagkain. Opo. Ha? Sabihin mo kay mama, may pagkain bawat pagpasok sa school. Nakakain ka ba sa umaga? Opo. Ano kain mo sa umaga? Pagkain lang na. Kanin. Oo. Anong ulam? Adobong manok. May mga mataroy manok, ha? Mga manok sa mga alaga ng manok. Mga alaga ng manok. Opo. So yung minsan wala din. Wala. Minsan walang ulam din. Ha? Wala. Minsan walang ulam din. Pero minsan adobong manok. Pag walang ibang probinsya kasi pag walang maulam, manok eh. Kasi alagang manok.
So, ayan, thank you so much kay Tita Flor. Ano masasabi mo ngayon kay Tita Flor? Maraming salamat po, Tita Flor, sa iyong tulong mo sa akin. Mag-aaral pa ako mabuti at daragdagin ko ang grades ko na hindi ako maglalay ng 7. Very good. So, yun, thank you so much, Tita Flor, sa tulong ninyo kay Marville. Tita Flor ay ngayon ay may sakit. Nakaswero siya, nakita ko nagsuggest sa akin kanina, nakaswero siya, may sakit daw siya. So, get well soon, Tita Flor. Always praying for you. Pinagdadasal po namin. Pray mo si Tita Flor, ha, na maayos si Tita Flor. Gumaling, ha? Opo. Kasi, kawawa si Tita Flor. Siyempre, malaking tulong si Tita Flor sa inyo. Ha? Opo. Kasi, concern yan si Tita Flor sa iyo. And then, kay Mama Lu din. Thank you ka rin kay Mama Lu sa allowance mo. Thank you, Mama Lo, sa allowance ko. Maraming salamat po. Mag-aral pa ako mabuti, Mama Lo. Yan. Ayan. Thank you so much kay Mama Lu at saka kay Tita Flor na mga sponsors ni Marville. Kahit ako na-stress ako. Na-stress ako sa sitwasyon niya ngayon. Ganito siguro, no? Kasi si Sir Paul nga sa mga scholars niya, ganun din. May stress din siya pag ano. So, ganito din. Ganun ako na-stress ako. Okay, maganda na sana yung naplano naayos na. Nabili ko na yung mga materialis na sana sa bahay nila doon. Kaya lang, ang mangyayari talaga nito, mahirap na ganun, magulo ang pamilya nila. So, ang ganyan na lang ang gagawin natin, i-rescue natin yung bata, doon natin sa bahay pa-stayhin kung papayag yung nanay niya. No? Pwede naman bisitahin nila anytime yung bata. Pwede rin siyang makauwi dito anytime gusto yung umuwi ng weekends. No? So, ganun lang gagawin natin, ha? Opo. So, kausapin mo rin si mama mo. Nasabihin mo, yun yung gusto ni papayag ba si mama mo, nandun ka mag-aaral, ha? Opo. Tapos, para sa Lunes, yun yung pag-uusapan nila ni Mother G, Lola Gina, kung ano yung decision niya. Na, Opo. kung doon ka. Kasi kung gusto niya, kung pwede, kumayag si mama mo, agad-agad, ipapatransfer ka namin doon pagkatapos ng first grading. Diba, first predical test nyo na next week? Opo. Pagkatapos ng predical test nyo, pag second grading, pwede ka nang ilipat doon sa bahay. No, pag transfer na siya dun sa school sa Tabang, kung papayag si mama mo. Opo. Sana pumayag si mama mo para naman sa iyo to, para sa future mo, no? Para matutukan ka. Kasi naman mawalan ka ng sponsor, wala nang tutulong sa iyo. Hindi ka na makapag-aral ng maayos. Opo. Ha? Opo. Okay. So, ayun mga kababayan ng ating update kay Marville. Thank you so much sa ating mga sponsors, si Mama Lu at si Tita Flor of New Jersey na nagbigay ng tulong kay taos puso nagbibigay kay Marville sa kanyang pag-aaral. Malaking tulong ito sa kanya kasi do magulo ang kanilang pamilya ngayon, medyo kahit siya na-trap siya sa ganitong sitwasyon ngayon, na okay sana siya sa lolo't lola niya. May nangyari nga ditong mga hindi inaasahang mga pangyayari. Nalipat siya ulit sa mama niya, which is okay din naman. Kaya lang, yung plano natin unang plano natin na dun sila titira sa Tabang kasama at lolo't lola niya ay hindi na matutuloy. For sure. Kasi hindi naman talaga papayag yung lola din niya. So, complicated, pero at least try natin ayusin ito. Na makapag-aral siya ng maayos, na matutukan siya yung pag-aaral niya, hindi mapupunta kung saan ang tulong ng mga sponsor sa kanya. Yan. So, thank you so much. At maraming salamat din sa aking cameraman, si Andre. Kay Mother G, maraming salamat din sa laging pag-uunawa ni Mother G. Especially, concerned din si Mother G dito sa batang ito at sa kanyang lolo't lola. No? At thank you sa inyong mga viewers at subscribers na walang sawa din sumusuporta sa Pugong Behero Team. At sa ngalan po ni Pugong Behero at sa mga kasama sa Pugong Behero Team, ayan, uulan na. Isang magandang at paulan na. Isang magandang araw po sa ating lahat. Bye-bye na. Naulan na siya. Bye-bye. Bye-bye tayo. Natid ka pa namin sa school.